Yan. Lagyan natin ng part 2, no, yung accommodation natin. Mas maganda kasi mapapaliwanag ko sa inyo ng maayos. Ngayon, for example, etong si company, kagaya nga doon sa binanggit ko doon sa una, na meron siyang part na halimbawa yung 3,000 ibibigay sa'yo ni company, ni employer mo. Ibibigay niya sa'yo, ito yung 3,000. Ngayon, ikaw na yung bahalang magdagdag. Ngayon, sa unang buwan nyo ng pagpunta dito, unang 6 months nyo, sila ang bahala sa accommodation nyo, pero hindi kayo free. Kung baga yung allotted na money na ibinigay nila sa inyo, parang benefit sa inyo, dadagdagan nyo na lang yun. Kung ang nahanap nilang bahay is nagkakahalaga ng 6,000 per person, ibig sabihin, 3,500 lang yung sagot nila or 3,000 yung sagot nila. Ibig sabihin, yung 3,000, kayo yung magbabayad. So, kakaltasin po yun sa inyong payslip. If ever guys, maisip nyo na umalis, after 3 months, may pera na kayo, pwede na kayo maghanap ng bago. It depende po sa inyo yon. So, hanap kayo ng inyong bahay, may makuha kayo na accommodation. Kunyari, ang accommodation yung nakuha ay 5,000. Kunyari lang to ha. Or sabihin natin, dalawa kayo sa isang room, tig 5,000 kayo, ganon. Ngayon, di ba may binigay si company kunwari sa inyo na 3,000 crowns. So, ibig sabihin, 2,000 na lang yung idadagdag nyo. Yun po yung kahalagahan na meron kayong benepisyo about sa accommodation dito sa Czech Republic. What if naman kung solo mo talaga na ikaw talaga yung magbabayad? So, ganito yung scenario ko before Ako talaga yung nagbabayad ng bahay sa as in accommodation, as in buo. So, magkano kami? Per head po kami is 6,500. So, sila ang naghanap ng aming bahay or accommodation namin dito sa Czech Republic. So, ang nangyari, every month, magkakaltas po sila ng 6,500. 6,500 po kasi kami per head. Although, sinuwerte ako kasi solo lang ako sa room, pero yung mga kasama ko sa bahay kasi is dalawa sila sa isang room, yung isa, dalawa din sila sa isang room. Ako lang yung sinuwerte kasi 5 kami, tapos 3 yung kwarto na nandoon. Pero po namin ang naghanap nun. Si Grape Care kasi ang naghanap ng aming bahay at that time. So, kinakaltas na po yan sa payslip. For example, ang aking net pay na tanggap or yung aking buong sweldo na nakuha or yung uwi ko is nasa, sabihin na natin na nasa, for example, 27,000 crowns. For example sahod ko, 27,000 crowns. Ngayon, kakaltasan pa kasi ako ng 6,500 para sa bahay. So, 27,000 minus 6,500 is nasa 20,000 na lang. 500 yung matitira sa akin. Tapos, kakain pa ako. Ganun yung scenario kapag hindi ka free accommodation. Nakita nyo yung pagkakaiba niya ha? Kita nyo yung difference kapag free accommodation at saka hindi ka free accommodation. Ngayon, ganito, yung after ilang months na nag-stay ako doon, kasi 6,500, tapos ang layo pa niya doon sa aking company. So, 2 sakay pa kami. So, naghanap ako ng mas malapit, naghanap ako ng mas convenient sa akin, 1 sakay lang at mabilis lang ako makapunta ng company. So, nakahanap po ako noon, pero may kasama ako sa room. Tapos, bayad namin sa bahay is 9,000, 2 po kami. So, parang naging tig 4,500 crowns lang kami per head. So, ang kagandahan nun, pag sumahod ako ng 27,000 crowns, kunwari, sa payslip ko, ang kakaltasin niya lang is yung 4,500 na paghahatian namin sa bahay. So, magkano pa yung matitira sa akin? Nasa 22,500. So, nakita nyo ang difference, no? 6,500 versus 4,500. So, parang nakalesen ako ng 2,000 crowns
nung sarili ko na yung paghahanap ng bahay. So, pwede po talaga dito kayo maghanap ng sarili nyong bahay basta may available. Siyempre, kailangan nyo ring makipag-usap sa inyong HR kung pwede kayo maghanap ng sarili nyong bahay. Although talagang pwede naman talaga. Hindi, lalo na kapag nasa city kayo, talagang pwede naman. Dito kasi sa bago ko, di ba? Lumipat na ako ng company. Free accommodation po kami dito. So, kapag free accommodation ka, kung ano yung ibigay ni company sa iyo na bahay, yun doon ka po talaga titira. Kasi sila naghanap ng bahay, wala ka namang babayaran. Gagawin mo lang yun, yung paghahanap ng bahay na sarili, gagawin mo lang yun kapag meron kang ambag sa pagbabayad ng bahay. Kagaya nga ng binanggit ko sa unang first part ng vlog na to, na merong mga company na halimbawa parang 2,000 sasagutin nila. 'Di ba? Merong ganon. Or 2,000 sasagutin mo. Bakit? Meron kasing mga company dito, sarili na nila ang accommodation. Kung baga naglagay sila na malapit sa company ng mismong accommodation, tapos parang libre accommodation kayo pero babayaran nyo lang yung utilities. Kaya nagpapabayad sila kahit nasa 2,000 crowns lang ang monthly na babayaran mo. Para lang yun sa utilities. Mostly to nangyayari kapag malapit sa pabrika mo, malapit sa trabaho mo yung accommodation. So, parang ang alam ko is ang DHL. So, kung may nag-apply sa inyo dyan sa DHL, ang alam ko ganun yung scenario nila before. Hindi ko lang alam ngayon kung, kasi before pre-accommodation sila parang ganun. So, malapit kasi sila doon sa bahay sa kanilang company. So, hindi ko alam ngayon, pero binigyan ko lang kayo ng konting input para meron kayong konting knowledge about sa accommodation dito sa Czech Republic. So, sabi ko nga sa inyo, 3 klase yan. Is either free accommodation kayo, it's either si company may ambag sa inyo, or si company hihingan lang kayo ng pambayad na 2,000 crowns. Para lang yun guys sa utilities ha, pero ang totoo talaga nun, free accommodation talaga kayo. Sa utilities lang kayo nagbayad dun. So, sana guys na liwanagan kayo about sa usapin ng accommodation dito sa Czech Republic. Pero syempre guys, kung tatanungin nyo ako about sa sarili kong opinion, mas maganda talaga kung free accommodation yung mahahanap nyo na company. Kasi kahit hindi ganun kalaki yung basic mo, kapag free accommodation ka, lumalaki din po yung sahod mo. Kasi, for example, ang basic mo, kagaya ko, ang basic ko lang before is nasa 21,000 crowns. Ngayon, sumasahod ako ng nasa 23,000 crowns. Kasi nga, syempre, may mga bonus, may mga pumapasok pa kasing bonus. Pero ang basic ko talaga is 21,000 crowns. Pero may mga bonus kasi, may performance bonus, may mga night differential. Tapos, meron pa ring Sabado at Linggo. May percent po kasi kapag Sabado at Linggo, papasok ka. Tapos, kaya lang siya nababawasan. Kung tutusin, nagre-range ang aking gross pay ng nasa 28 at that moment. So, from 21,000 na basic, nagre-range ang gross pay ko ng 28 at that moment. 28, 27, ganyan. Kaya lang, bumababa po siya kasi nga may bayad kami ng insurance, may bayad pa kami ng tax. Kaya, bumababa po siya hanggang sa 23,000 crowns. Imagine niyo guys, kung hindi ako free accommodation, 20,000 crowns lang yung aking sinasahod. Tapos, kaltasan mo pa ng sabihin natin 5,000 lang. 'Di ba? Para sa accommodation. O, 23,000 minus 5,000 crowns para sa accommodation. O, 'di ba? 18,000 lang yung matitake home ko. 18,000. Tapos, kakain pa ako. Magbabayad pa ako ng transport allowance. Magbabayad pa ako ng bill ng tubig. Ng ganun, 'di ba? O, nakita niyo yung difference. Kaya nga sabi ko sa inyo, accommodation is one of the most
valuable or mahalaga talaga na benefits dito sa Czech Republic or sa mga OFW natin dito sa Czech Republic. So, sana guys, nasagot ko yung tanong about sa accommodation. Marami kasi ang nalilito sa usapin pagdating sa accommodation. And sana kung meron kayong tanong, mag-comment lang kayo. And kung meron kayong gusto na gawing topic, na tingin nyo maganda na magkaroon ng topic, yan. I-comment nyo lang dyan guys and try natin kung kaya natin. Anyway guys, thank you so much para sa part 1 and part 2 ng ating accommodation. Salamat po.